paano na-excite yung mga fans mo, nagagaling nila ng Vancouver. Grabe yung mga kanilang naglalabasan, naglamayuan. Lagi nakasanda, ano talaga si Piang kay JM. No? Pero madalas mo masabihin, Piang, very comfortable kasi kay JM, napaka-gentleman niya. Pero, di ba, wala raw ba kayo pa-advance Christmas na wala pa raw ba dapat aminin o sasabihin nila? May something special na ba talaga sa inyo? Kasi kitang-kita, grabe yung mga eksena, yung mga ganap nyo, rehearsal, to mga pag-re-rest nyo sa Vancouver, even yung nagano pa kayo, limousine service, di ba? Ang bongga. Ayun lang, ulit-ulit lang din ang sinasabi ko sa ganyan tanong. Happy na po kami, as long as happy kami, dire-diretso lang po kami. In-enjoy lang namin, every time na magkasama kami, mapatrabaho man or sa labas man ng trabaho. As long as happy kami sa ginagawa namin, walang makakistore po doon. Ayun lang po. Yeah. Very comfortable ka talaga, no? Oo, sobra. Kasi nagaling po kami sa isang reality show, which is PBB, and nung mga panahon po ngayon, best friends po talaga kami. Super close friends. So, kahit humilig ka sa kanya, alam mo, he will not take advantage. Yes, of course. Kasi isa po siyang mag-inoong lalaki. Ang ganda, maginoong lalaki, ang JM. No? Talagang ang lalim, maginoong lalaki. Anong reaction mo ng JM? Wala, hindi na ako si Keo. Crisostomo na. Yeah. Okay, anyways, kasama kayo, anong episode ng Shake Rattle and Roll? Evil Origins yan. Kami na po kami sa episode 2. Episode 2. Yung present time. Present time, di ba? Opo, sa present time po. So, anyways, yun nga, ang bongga, di ba? I'm sure yung mga bata pa kayo, aware kayo sa SRR franchise, di ba? Dati ba, nanonood lang kayo, tapos paano nung sinabi sa inyo na finally, bibida kayo sa second episode ng Shake, Rattle and Roll? Ako sa akin, personally, sobrang happy ako nun kasi malaking bagay na sa akin bilang baguhan ko sa industriya to. Malaking bagay yung mapabilang kasi produce ng isa at isa rin sa mga tumatak na pelikulang Pilipino noon pa man, hindi pa mga sinisina. So, malaking milestone po ito para sa amin. So, sobrang thankful lang po kami na isa kami sa naging maginabot na rin sa amin yung mata para maging cast dito sa SRR Evil Origins. So, wala. Sobrang overwhelmed talaga. Yan, yan. Ako po, personally din, mahilig po talaga ako sa horror. Kasi sobrang hilig ko po sa kahit ng horror. Parang kaya ko panoodin lahat ng horror movie ng isang upuan lang. And nung nalaman ko po na meron na kami movie na horror, sobrang masaya ko po. Kasi may factor po doon na matagal ko na din pong pangarap na gumawa ng horror movie. Sa SRR pa, parang hindi mo po ata akong pinapanganak, may SRR na. Parang ano na siya hindi mawawala ng SRR every Christmas. So, sobrang saya ko na kinuha kami bilang lead star dito po sa episode 2 ng SRR Every Yeah. And it's so nice, no? Kasi sabi mo, pag Christmas, nagbabalik ng Christmas ang Shake, Rattle and Roll, di ba? So, ready na kayo, handa na kayo with all the promos. Siyempre, may Parade of Star, may Awards Night. Lahat, ang Christmas, sigurado magkasama kayo kasi mag-iikot sa mga sinihan. Ay, opo, sobrang excited na po kami. As in, super excited. Especially, papanood ng buo yung SRR po. Excited po. And at least sa Pasko, sure ako magkasama kami. So, sa Christmas Day na kayo mag-exchange gift. Christmas together. Wait, ganun po ba? Di ba pag Christmas party lang yun? Hindi, pwede kayo magbigay ng gift. Kasi
shake natin yung yeah. Thanks, June. Of course, I'd like to acknowledge the presence of our Executive Vice President ng Regal Entertainment, Sir Keith Monteverde. One of the sa mga dahilan kung bakit may mga projects na pelikula ng JM Fiang because of Sir Keith, who nagtiwala, patuloy na nagtitiwala sa love team ni JM Fiang. JM and Fiang. Sir Keith, thank you for the love. Ayan. And of course, the next set of questions will come from Daily Tribunes and Jalio Tiradas, Alex Rosas. Mare Music. Oo, Mare. Hello? Ayan, Miriam. Lex, ikaw po, Mike. Morning, you. Hello. Was there any instance in your life na naka-experience kayo ng horror or something eerie and creepy? Lakas po. Kanina. Ako po, yes. Kasi ako po ay laking probinsya. So, pagka may mga instances, malakas po yung mga energy ng mga multo sa probinsya. And ako one time, parang... Anong province? Po? Anong province? Laguna po. Parang dulo siya ng Laguna. So, puro puno po talaga. Wala kang ibang makikita kundi puno lang. And nung time na parang mag-isa lang ako sa bahay namin. Yung bahay po namin, parang typical na probinsya lang po ng probinsyang bahay. Ganun ba? Gets mo ba? Bakit ka na? Nadidistract ako. Nung time po na yun, parang mag-isa lang ako sa bahay. And then, sinulang tao, yung family ko din, wala. And yung kapitbahay lang po din namin dun, is family lang din namin. So, wala po talaga tao. Kasi ako lang, nakalimutan ko na po kung anong event yung pinuntahan nila or anong occasion. And then, parang nag-CR ko noon one time. Tapos, may bumulong sa tenga ko na, Ali, totoo, joke ka tumawa. Hindi ako nag-joke, girl. Kasi totoo, sinabi niya Ali. Ali po kasi yung nickname ko sa family ko. So, talagang bumulong, Ali. Sabi ko, yun lang. Were you scared? What did you do? Nag-react lang po na, ganun lang. Kasi parang nakakagulat naman na may bubulong sa akin na ano, totoo nga. Parang nakakagulat. First time ko po kasi yun, na may experience ng ganung horror na parang tas ako lang mag-isa sa bahay. Yun lang, so far, huwag na sanang maulit. How old were you then? 11, I think. 11 po ako noon. Yun po yung pinaka-tandang-tanda ko. Pero madami pa naman po akong experience. Sabi yun lang. Pero madami pa akong experience. Pero yun na lang po yung share ko. Ako, parang wala nga po at never po ako nakakita ng kung ano man. Pero may isa lang po ako naranasan ng mga bata pa rin ako sa probinsya din sa Quezon. I guess kapag taga-probinsya, marami na rin na-experience eh. That time, same lang din. Parang ginaya yung boses ng tatay ko nun. Sabi, buksan mo yung pinto na kailangan ulit yung time na yun. So, hindi naman ako natakot ng time na yun. Gusto kong silipin. Pero, siyempre ba? Kasi nakailang beses lang siyang ulit-ulit banggitin yun. Buksan mo yung pinto na ako sa pinto. Parang duwende siguro po. One more question. Among the horror movies that you've seen, saan kayo pinaka-natakot? And why? Local ka din, international movie. Ako po, so far, wala pa naman. Kasi, hindi. I mean, siguro natatakot ako pag after kong panoodin. Pero the next day, wala na. Kasi yung mga jump scare, yung parang mga fresh pa lang sa akin. Pero so far, panood ko sa lahat na napapanood kong movie. Wala pa naman akong napanood na na-trauma or what. Kasi I love
watching horror movies na po. Isa sa mga favorite ko genre ng mga movie horror. So far, wala pa naman. Wala rin po. Pero may pinakatumatak lang siguro sa akin yung part na MRT na sa I think 8 ata yun or 9. Oo. Grabe yung inis ko nun, yung ending nun. Yung kinulong ata si Jupe. Nakala ko, may pagka-happy ending, hindi pa pala. So, ayun, nandito na ako. Every time na nakikita ko yung mascot na yun. May nandun pa rin po yung inis. Thank you. Congrats ka kasi it's been 1 year simula nung manalo ka. Ay, salamat At po. ang journey mo ay super successful. I think you are the standard by which PBB housemates will be measured. Thank you. Thank you. From Alex Ross. Thank you po. Second siya kasi he mentioned, sorry, did I, she na ba mali? Whatever. He mentioned kung meron factory actives ngayon, you belong to the factory. Kung may Kim Pao, tapos Dontel, tapos may Jay Candian. Which we believe naman. Alright. So okay, I give the microphone, a working microphone, charot. Tito Bobby, ng editor ng Manila Bulletin. Napaka-proper na ayun yung naging. Thank you to Bobby for coming. Magandang hapon din. Yeah. So, naging mas madali na ba dito ang Eagle origin sa arte? Kasi pinanggalingan yun, ghosting na may kapamagalan din. Or mas mahirap ba? Honestly, malaki po siya sa ghosting. And more on slashing kasi dito sa SRR. And, sa akin, sa character ko dito, medyo yung pinitch siya sa amin. Kumbaga, masyadong neutral yung character ko, masyadong kasi boring. So, tinweet ko pa, nilagyan ko na kung ano-ano para at least buhay naman siya kapag ipinalabas. So, ayun, sinadya nagsuggest ako kay Direk kung ano, lagyan natin ng asthma, ganyan. So, at least hindi siya boring panoorin, makasabay sa character nila, set. So, ayun, happy naman ako na-approve ni Direk. So, Yeah. Umiyak. Po? Umiyak ka sa slide. Ano ba yung question? Yung mas mahirap, naging mas madali na ba lahat na pag-arte sa Eagle origin dahil pinanggalingan na ghosting, medyo kapabalaghan din na Hindi ko po masasabi na mas madali, pero mas komportable po dahil yung mga kasama po namin sa SRR ay magagaling. And ayun, yung iba po ay tinutulungan kami minsan, and hindi po madadamot din yung mga cast ng SRR. Talagang pag-suporta is kahit susuportahan ka talaga nila, igigib talaga nila lahat. Siguro mas naging komportable kami gawin yung aming role kasi lahat ng cast doon magagaling. Tungkol saan yung episode niyo? Konting kwento. Kung pag ako nagsalita, may spoil ko. Pero Talaga, kahit konti. mahirap kasi pag sinabi ko po na pick po namin kung ano yung konsepto na po talaga ng buong season or part 2 po yun. So, panoodin nyo na lang po sa December 25. Force, ano nila. Nasa present time po kami. Yun na lang po. Nasa present time po kami lahat. Malinaw ba sa teaser na ang hirap yung kwento, baka maging spoiler ang pagalitan ako. May year, di ba? Parang taon. May Parang past, present, and future. Ayan, yun naman pala. Past, present, future. So, maraming, may training ka pinagdaanan, di ba na, di ba? May year. Yeah, stunt. Ano tawag? Stunt? Practice ako ng DJ. Talagang practice ko talaga namin the whole day. And then hello? Ayun. Before mag-take is nirefresh po ako. And then nag-practice kami ng stunt. Wow. Yeah, dito po eh. Sino yung director na episode yun na? Direct Joey De Guzman. Okay, last question. Wala namang panantang sa set na kababalagan.
Sayang nga po, wala eh. Yun na yung inaantay ko eh. Parang kasi di ba parang pag horror, naging gumagawa ng mga movie, may nagpaparamdam. Inaantay ko po talaga siya. Kasi yung pinag-shootingan namin, abandonado. So parang nagsisiyar ako. Metro Manila lang. Aba, Metro Manila lang siya. Inaantay ko talaga. Kasi parang gusto ko din may experience na may mangyari sa Xerox. Pero wala. Wala, so far, and thank God wala naman. Kasi baka hindi kayanin. Okay, thank you rin. I'm sure blockbuster kung shake lang ito. Thank you, Bob. Thank you, chismisa kami ni June. Sorry. Okay, interesting just so you know, it's been what? 1 year na ba tayo? Tapos paglabas siya sa PBB, it's been a year. Tapos first time nyo ba mag-Christmas ID? Na makikita sa ABS-CBN Christmas Station ID? Nag-shoot na kayo na? Not as popular as you are right now. First time po, together ng CSID. Okay, so yun. Nakakatuwa na talaga. I'm so proud of it. Who has this next set of questions? Si Miss Manila Santos na sobrang sipag. Grabe. I'm a Nils. Okay, so can you just share your experience with Direct Joey? Because he's a young director, diba? So was it easy or scary na first time on the set? Sa akin si Direk Joey magaan po sobra. And ay tinulungan din niya ako paano ko kasi improve pa yung character ko. Kung ano pa pwede kong insert sa character ko para hindi siya boring panoorin. And at the same time, wala, saya din kasama ni Direk Joey. Lalo pag kami dalawang magkausap kasi may alam din pala siya sa martial arts and parang specialty din nata ni Direk yan. So, every time na magkausap kami, nakaka-relate kami sa pinag-usapan namin kung mapapelikula man, martial arts, or anime man. And I guess yun nata yung way niya para kilalanin yung actor kung ano paborito mong panoorin, anong kinahihiling mong panoorin. Yun. So, overall, masaya ako sa Direk Joey. Ang galing din. Direct Joey po ay madaling katrabaho pero nakakakabang katrabaho sa sobrang chill. As in, sobrang galing ng director kasi habang nagbe-direct po siya sa amin, nagtudrawing siya ng mga concept, as in, talagang binivisualize niya talaga lahat. Nag-multitask talaga si Direk. Siya yung gumagawa ng, nagdodrawing po siya sa iPad niya ng mga eksena para pagka nilatag po sa amin mas madali. Sobrang na-amaze po ako kasi parang ang dami ng time. Ang dami ng time and mas pinapadali niya po yung trabaho namin kasi sobrang galing yung director. And sobrang masaya. Sobrang happy po ako na isa si Direk Joey sa nakatrabaho ko po ng director. And guys, dun sa mga co-stars na mas experienced actors, hindi na nakikinan or na-observe sa kanila na kumbaga dadaling na sa mga next projects. Sa akin, before pa kami mag-meet, ang in-expect ko talaga is yung pagiging mapagbigay nila lahat. Kasi yun yung pinakamahalaga sa co-actors eh. Yung marunong magbigay sa eksena. So, ayun, nung ginagawa naman na namin yung pelikula, sobrang happy ako na nagagawa nila kami tulungan ni Fiam, pati yung ibang cast. Lahat sila Seth, sila Francine, sila Thea, sila Dylan, halos lahat kami nagbibigayan kasi hindi naman kami pumunta doon sa isang set ng kami lang. Yan, kasi buong team din talaga kami. So happy ako na agad-agad may nag-buong chemistry sa akin as a group. So ito. Same po. Ayan. Feeling ko din isa sa mga importante na ginagawa yung pagsuporta sa kapwa-artista. And lahat naman po kami, nagampanan naman po namin ng maayos yun. And I'm very proud of our team. Yes, partnership namin. Very nakaka-proud kasi
Sa amin walang madamot. Lahat mapagbigay. Sino mo pa yung importante? Go, Miss Manila. It's your, it's your turn. So guys, from the time na nagkakilala kayo inside the TV house, kung kayo nagmamana kayo ng projects together, can you share kung ano yung difference ni Bianca at Jem? Nasa work mode siya versus off-camera. Thank you. Ano ba? Ako po yung magbibigay sa kanya, awal sa kanya. Ano yung difference na ba? Sure. Si Biang, yung kalabo niya halos same lang eh. Mapa-off cam mo and on cam eh. Hindi nawawala yung, alam mo yun, yung kung ma-feel niya na tumatanglay na yung set, ma-feel niya na masyadong seryoso na yung set, masyadong may mga mainit na yung ulo, bigla na siya kung sino man yung film na napapanood natin na napaka-kuwela, napaka-kalog, so bigla na siya maglalagay ng kasiyahan din sa set. Ball of energy. Kahit siya na yung global, bibigyan niya ng kulay o ng buhay yung set. At least, hindi magsabay-sabay na bumaba yung energy na matapos yung set na happy lahat. Ano ka ba? Si JM off-cam, nonchalant. On-cam, nonchalant. Saan? Hindi. Si JM, pagka may work or nagtatrabaho kami, very focused siya talaga. Sobrang, paano ba? Hindi lang workaholic eh. Paano ba? May magandang term. Pagdating sa ganun eh. Hindi lang. Sobra pa siya sa focus eh. Alam mo, super focus. Hindi. Hindi lang focus, super focus. Siya kasi, every time na may taping kami, makikita mo sa kanya talaga na disiplino siya sa ginagawa niya. Na sobrang focus niya sa ginagawa niya, sobrang dedicated. Sobrang dedicated niyang gawin yung isang bagay. Talagang pag gusto niya talaga yan, ginagawa niya. And hindi siya umuwi ng bahay niya. Hindi siya umuwi ng bahay niya na hindi siya umuwi ng bahay niya, hindi siya maalis ng taping na hindi siya satisfied sa ginagawa niya. That klaseng aktor. At off-cam naman, wala. Sobrang sobrang hindi naman sa nonchalant kasi pinapakita niya naman yung kulit side niya sa mga comfortable person na nakakasama niya. Alam naman ng mga taong nakapaligid sa kanya kung gano'n siya kakulit pag off-cam. Dinay niya lang na hindi siya makulit. As in, sobrang in denial niya na hindi siya makulit. Pero ako minsan naiinis na ako. Charot. And then, sobrang kulit niya, off-cam. In denial lang siya. Yun lang po. Thank you, Miss Manila. Okay, I'd like to give the microphone naman to Carlos para doon ng mega pelikula. Carlos, para big screen. Charot lang. Saan kayo? Wow! Tapos na ka, Oy, kilala! Okay. Hello po. My question. Pero before that, congratulations. Laki na ng pinagbago nyo from day one hanggang ngayon. And ngayon, nasa MMFF na. And sabi niyo din naman marami kayo natutunan sa mga co-actors. Sino yung hindi niyo expected na magiging ka-close mo? Ako si Sasa. Hindi naman sa hindi ko ini-expect. Pero mas hindi ko in-expect na magkiklik kami at ganong thinking na kasi baka malay mo si Sasa sobrang
alam mo yun, pagka serious mode talaga. Yung ganun, may mga ganun kasing personality naman ng mga tao na talaga. And ako, feeling ko, nung time na first time ko makita si Sasa, nahihiya ako sa kanya. Kasi, wala, kasi matagal ko na siyang pina-follow. Hindi naman ganun si Sasa. Parang nahihiya lang talaga ako sa kanya. Kasi nga, dati ko pa lang talaga siya pina-follow ko na talaga. Happiness ko siya noon pa man, si Sasa. And nung first namin nagkita, sobrang nahihiya pa ako sa kanya. Kaninong phone niya nagre-ring? Okay, Alamera. Sobrang nahihiya ako sa kanya na baka minsan mauwi yan sa si Sasa. Ganun. Pero nag-click kami agad ni Sasa and sobrang happy ko talaga na naging close ko si Sasa. Up until now, pag nakikita kami, Bardagulan agad. Wala nang intro-intro. Bardagulan agad. Yun lang. Sino naman nagkapasaya kay JM? Siya nakakatawa ka, nakapasaya ka ni Sasa. Sino nakapasaya sa iyo? Silang dalawa. Nalilito lang ako sa kanila kung sino si Pia. Ganun ang energy pareho. Hindi. Are you asking the same question? Or hindi naman nila? Sino yung naging close mo? Close na lang. Naging close. Ayos lahat eh. Sila Seth, yan. Si Seth, si Landilan. Terms sa hindi ko rin ina-expect na mga close kasi si Sasa din. Kasi ang strong ng aura niya, ang strong ng personality niya. Kamakailan na, di ba? Tinira niya yung tiris. So, hindi ko na ina-expect na hindi siya mahirap yung sobrang approachable ni Sasa. Sobrang kaluwag din. Superstar na si Sasa. And nung naguna kasi nakita namin ni Sasa, naka-full pack siya. So parang naiiyak talaga kami sa kanya. Hindi namin alam kung paano siya approach, nakakahiya. Yun lang. And highlight din kasi sa Shake, Rattle, and Roll na yung sa Human Origins. Yung dalawang biggest love yung ngayon, which is Francet and GM Fiang. Ano naman yung experience or kamusta naman yung relationship nyo with Francet? Sino yung episode sila? Working with Francet. Wow. Working with them. Magaan silang katrabaho. Kasi magaan silang katrabaho. And then, makikita mo sa kanila na every time na rolling na focus talaga sila. Kasi walang makakagulo ng focus nila. Hindi sila mabilis. Hindi sila mabilis ma-distract pag rolling na. And yun yung isa sa katangian na humahanga or hinahangaan ko sa kanila. And ayun, hindi sila madamat na sumuporta sa kapwa nila artista. Sino lang. Madalas kasi si Seth lang din yung nakausap na nakasama ko. So, kapag trabaho talaga. Kapag sa labas sa labas ng camera, magaan sa ora. Ang kuwela din is Seth. Hindi ka mahihiyang lapitan kung may tatanong pa man sa trabaho mo sa labas. Lagi siyang open na. For my last question, yung kasi MJ, marami na nagsasabi na ang galing nyo daw sa set, ang galing nyo sa shooting ng Shake, Rattle, and Roll. Do you think na nabigyan nyo ng katarungan yung character and ready na rin ba kayo makatanggap if ever ng award or MMF? Ako, sa sarili ko, hindi ko pa masasabing na bigyan ko ng katarungan hanggang hindi ko pa napapanood talaga na full yung ginawa kong pag-artist dito sa Shake, Rattle, and Roll. Pero masaya ako sa kung paano ko ginampanan si DJL dahil hindi ko naman siya tinipid. Binigay ko talaga lahat kung ano yung makakaya ko kay DJL. And
feeling ko, satisfied kami na nung natapos namin yung sa role namin, satisfied kami na ibigay namin 100%. And siguro yung award na inaasam lang namin is sana ma-appreciate ng viewers na nakitawid namin yung pelikula sa role namin, nagampanan namin yung role namin. So, yun sapat na sa amin na nakarangan.